ngayon. Sa kaya surprise. Sabi ko, mukhang, ba't ako masasama doon? Ano naman ang gagawin ko doon? Mukhang alam ko na binabalak ng anak ko. Ako yata paggagastusin. Di bale, all things work together for good. And there is power in first. Kayo ang unang bansa na aking natuntungan sa gabing ito. And I declare to all of you that this year, 2024, is an open heaven for you. Tanda natin, within 365 days, bukas ang langit sa iyo. Pakisabi sa katabi mo, 5 tao, open heaven ang langit sa iyo. Open heaven, langit pa. Tumayo tayo, sabihin mo sa 5 tao, open heaven para sa iyo. Praise God. Tumayo tayo lahat at tayo magbasa ng salita ng Panginoon. If you have a Bible, dito ba, Pastor Alani, merong hardbound na Bible? Ang mga member natin. Yung iba, wala. Okay. Kasi pinag-uutos ko sa lahat ng Jesus Christ the Deliverer, mula ngayon, magdadala na tayo ng hardbound Bible. Yung Bible ko nandun sa isang maleta, kaya ito dala ko rin. Kaya lahat tayo forgiven. Amen? Praise God. If you have a Bible, join with me to read 2 Chronicle 31, verse 5. 2 Chronicle 31, verse 5. Basahin natin lahat. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruit of corns, wine and oil and honey, and of all the increase of the field, and the tithes of all things brought they in abundantly. May God bless upon the reading of His word tonight. Shall we pray? Our Heavenly Father, thank you for this wonderful time with you tonight. This is not coincidence that I am here to share your word to the hearts of your people. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, that He is our only Savior and Lord, Healer and Deliverer, the great Provider, the soon-coming King, King of kings and Lord of lords. Lord, bless each and every one of us to listen to your word tonight. Open every ear to hear your word, and let the entrance of your word give it light and give understanding to the hearts of your people. Holy Spirit, we welcome you. Be our teacher, be our programmer, and anoint your servant to deliver your message to the hearts of your people and release signs and wonders and miracles after the preaching of your word. Lord, we thank you, we bless you, restore the strength of your people tonight, at ibigay lahat ang kalusugan, kalakasan, ang mga nawalan lakas namin sa buong maghapon, na aming paglilingkod at pagtatrabaho. At habang kami nakikinig, we want to enjoy your presence tonight. We thank you and we bless you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. You may be seated. Belated Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat. And advance Happy Loves. Praise God. Ako hindi ko mapasimulan. Ako'y takot-taka sa sarili ko. Bakit ako nakarating dito? Hanggang ngayon, naiisip ko, bakit kaya ako nandito? Ano? Magtawanan na lang tayo? Ngayong gabi ay gusto ko ituro sa inyo yung there is power in first. When you start right, God will finish right. Kapag ang tao nagsimula ng tama, tatapusin ng Diyos na tama. Kaya ikaw may tama. Sino dito mga kalalakihan, nagpo-polo shirt? Di ba pagka tayo nagbutones, kailangan tama ang unang butones natin, tama ba? Pero kapag sa una pa lang mali na, lahat yung mali. Kaya sa buhay natin, marami mga, kahit Kristiyano, mga tao, nagsisimulang mali, kaya ang buhay, puro kamalian. Kaya mali-mali. Kaya dito, lahat tama. So I want to share to all of you, isa sa blessing ng Panginoon sa mga anak niya, yung tinatawag na first fruit, yung unang ani. Bagamat ito'y naririnig nyo na,
Pero hindi muna kayo magbibigay ngayon ng unang ani sapagkat wala pa kayo inaani. Maybe, according to Pastor Alan, Pastor Don, kung kailan nyo bibigay yung ani. Pero gusto ko ituro muna sa inyo, in a biblical way, ano ba itong tinatawag na unang ani? Number one of the benefits of the first fruit ay makikita natin sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Tingnan natin sa Proverbs 3, 9 and 10. Basahin natin lahat. 1, 2, ready, go. Lord, with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Alright. Ang tao, niligtas ng Panginoon, lahat tayo may buhay na walang hanggan. Katoliko, Protestante, if you believe in Christ Jesus, God will give you eternal life. Your names were written in the book of life. Ang pangalan natin nasulat sa aklat ng buhay sa langit. Kaya yung katabi mo, tagalangit yan. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang tagalangit ba? Ha? Mukhang tagalangit ba? Amoy langit ba? Amoy langit? O amoy usok ng karsada? Ang mga tagalangit, masasaya. At ang ginagawa natin dito, ito ay practice ng langit. Yung pumapalakpak, tumatawa, masasaya, yan ang buhay sa langit. Amen. At ang Panginoong Hesukristo sabi ng John 10:10, I'm come that you may have life, that you may have it more abundantly. Laging dalawa. Hindi ka lang binigyan ng buhay na walang hanggan, dahil ikaw ay nasa lupa pa, gusto ng Diyos, ikaw ay masagana. Sino dito gusto masagana ang buhay? Napabalik-balik sa Dubai. Amen. Sino dito pagka gustong kumain, gusto niyang bilhin, kaya niyang bilhin? O hindi pa pwede langhap sarap lang, ha? Praise God. At meron akong diniliver engineer. Alam mo pangalan? Langhap sarap. Ano yung langhap sarap? Hindi na bumibili ng pagkain, nilalanghap na lang at sasabihin, ang sarap, kaya langhap sarap. Ngayon, ang sabi ng John 10:10, basahin natin lahat. And to kill and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Yan talatang yan, ang Panginoong Hesukristo ang may sabi. Kaya tuwing araw-araw, may memoryahin natin, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ikaw ay nagpunta sa lupa para hindi lang ako bigyan ng buhay na walang hanggan, kundi kasaganaan. Lalo na ikaw ay kinakapos, may problema ka sa pinansyal, papaalala mo yon sa Panginoon. Siya yung ating Ama sa langit. Ang may sabi niya, yung kanyang anak na si Jesucristo. At ang born again experience, hindi parang religion lang, nakaugalin lang. Hindi. Gusto ng Diyos, maranasan natin ang tunay na buhay na masagana sa lupa. Amen. Sinabi rin ng 3 John 2, uulitin ko lang as introduction, 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Ano gusto ng Diyos? Sino dito may wish na sumagana ang buhay ngayon 2024? Sabi mo sa katabi mo, wish mo lang. Ano wish mo? Sumagana ang buhay. Kaya nagbabatian ng mga tao, a prosperous New Year. Sabi mo, Merry Christmas and a prosperous New Year. Di ba? Kasi gusto lagi ng tao, pag bagong taon, masagana ang buhay. Kaya pag December 31, tayong mga Pilipino, mas lalo mga nanay, nagsusot ng mga bilog-bilog yan eh. Eh dapat hindi bilog-bilog ang sinuot nyo, puro parihaba. Di ba? Yung maliliit, talon ng talon, hindi naman lumaki. Lumapad. Yung iba, pinupuno yung palabigasan ng bigas. Marami silang mga New Year's resolution. Kasi gusto nilang umasenso sila, gusto nilang nangarap sila, maging masagana sila. Ganon din sa buhay natin. Gustong-gusto ng Diyos that God will prosper us, not only financial, kundi tinatawag na good health. Sino gusto malulusog, malalakas? Kahit pa ulit-ulit yung kinakain mo, hindi namang halata, di ba? Ang lusog-lusog natin. I wish above all this that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul
prospereth. Given na tayo ay spiritually blessed. Amen? Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Ngayon, maraming sikreto sa Bible na tinuturo ang Panginoon para tayo lalong sumagana. Number 1 dito, yung tinatawag na first fruit. Basahin natin, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thy increase. Everybody say first fruits. Ano sa Tagalog yung first? Una, ano yung fruits? Unang ani, unang bunga sa taong 2024. At ang sabi dito, of all thy increase. Ano gagawin natin? Honor. When you say honor, ibibigay mo sa Panginoon ang unang ani. Papaliwanag ko yung maya-maya. Ano resulta? Verse 10. Filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Okay. Pakilagay nga sa NIV. Yung sinasabi diyang burns, yung tinatawag diyan sa, ito, yung mga, sino dito mga probinsyano? Nakakita ba kayo ng palayan tapos may bodega? Yung mga bata-bata, wala nang na ano yun, hindi na alam yun. Yun lang mga senior citizen, okay? Yun yung mga probinsyana. Alright? Ang alam lang ng mga taga, yung mga bago-bago ngayon, GCash. Okay. Then your barns will be filled with to overflowing, and your vats with brim over with new wine. Kapag pala tayo nagbibigay ng unang ani sa taong 2024, alimbawa, Enero, sa buong taon ng 12 months, hindi ka kakapusin. Diyos ang may sabi niyan, hindi politiko. Ang politiko, ako'y politikong pastor eh. Kapag nangangampanya kami, ako'y puro pangako. Tapos nasabi ng mga pinangakuan ko, nasaan yung pangako? Aba, pinangakuan na kita, gusto pang tuparin ko. Ano kayo mga hilo, ha? Baga, kinuha kang trabahador eh, gusto pa sweldo, ha? Ang Diyos iba, kapag siya'y nangako, totoo. Ang Diyos ang nangako niyan, hindi siya nagbibiro. Ang may akda pa niyan, si Solomon, pinakamayamang hari nung panahong iyon. Ang sabi ng Diyos, lagay mo ulit sa verse 9. Ulitin natin, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. So sa unang ani mo, halimbawa, sumweldo ka. Kasi kailangan ng mga Pilipino, mas lalo na sa ibang bansa, maturuan ng financial literacy. Ibig sabihin, maging ano siya, maging wais siya o yung magaling siya dapat mag-manage ng pera. Kasi gusto ng Diyos, lahat tayo masagana. Hindi pwede, hindi tayo good steward. Di ba sa Bible, mayroong pinagkatiwalaan ng yung parable of the talent. Merong may 10, may 5, may 1. Parang gano'n, ano? Yung isa, natakot. Nabaon sa utang kasi binaon sa lupa eh. Yung dalawa na parable, nag-report kay Jesus, nag-multiply. Kailangan ganun din sa ating buhay. Hindi pwede, puro ang nagmumultiply lang sa atin, puting buhok. Ha? Dapat, pati pinansyal, mga kapatid. Naintindihan ba natin? So, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Wala naman nagtuturo nito. Nung tayo mga Katoliko, sagrado panatiko tayo, hindi naman tinuturo ang tungkol sa pera. Ang tinuturo sa atin kung paano tayong maging santo. Ang Panginoon ang sumainyo. Sabi mo, amen. Tulog na tulog, hindi naintindihan ang sermon. Pagpasok sa simbahan, mukhang bato, paglabas, rebulto. Hindi nakakangiti. Ang born again, hindi. Dapat masaya. Napipil mo ang Panginoon, hindi lamang sa buhay mo, pati sa pinansyal at sa pamilya mo. Amen? Makikita mo rito yung pinakamasaya, malakas mong malakpak. Sumisigaw pa ng hallelujah! Kaya sabi ng Bible, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ano ang mangyayari? Resulta?
Verse 10, super abundance. Hallelujah. Deuteronomy 28:28. Basahin natin sa Deuteronomy 28:28. Ang ani mo, talaga namang pupunuin ng Diyos. The Lord shall command the blessing upon you in their what? Storehouses. And in all that thou settest thy hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth you. Saan ba kayo dinala ng Diyos? Dito sa UAE. Kasi pwede naman kayong pagpalain sa Bicol, sa Ilocos, sa Pangasinan, sa Cebu. Bakit kayo nandito? Kasi hindi yun ang lupain nyo, ito ang lupain nyo. Kaya dapat dito pa lamang, blessed na kayo. The Lord shall command the blessing upon you in thy storehouses. Sino nagko-command? Sagot. Ano pangalan mo? Ha? Spell. J-E-T. Jet. Okay. Sino nagkukuman ng blessing kay Jet? De Diyos. Sabi ng Panginoon, mga anghel, padala ng blessing, hindi si Jet, yung asawa. ang nagkukuman ng blessing, ang Panginoon. Malibang hindi niya utusan ng blessing, hindi mapapasa iyo. Minsan, isang umaga, may tumawag sa akin, halika eka, Bishop Ted, tayo magkape. Magkape sa Cafe France. Dati yun, Deli France, ngayon Cafe France na. So nag-aamusal kami. After 1 week, nag-birthday siya. Nag-birthday din ako. So I will give you Proverbs 9:11. The Lord will give you long life. God will multiply your years. Nung kami paalis na, papunta na sa sasakyan niya, abay dumakot ng pera. Hindi nagkasya sa bag ko eh. Yung pera eh. Natahimik kayo lahat, ha? Sabi niya, magkano? Aba, sa linggo ko sasabihin. Kung hindi hinihipo ng Diyos yun, hindi ako bibigyan nun. Hindi man ako nanghingi. Ang mga JCTD, hindi marunong magparinig at manghingi sa kanyang kapwa. Sa Diyos humingi. Amen? Alam niyo magkano bigay sa akin? Sabi niyo, magkano? Secret. Sino makakahula? Merong tayo mamayang juice word. Lilibre ko kayo lahat sa juice word. Ibig sabihin, doon pinapakita ng Diyos, ang Diyos ang nagkukuman ng pagpapala. Kahit nakaupo ka, kahit nakahiga ka, basta natutuwa ang Diyos sa'yo, Diyos ang nagkukuman ng blessing. Alam niyo ba magkano? Ikaw, magkano hula? Wala mo. Ha? Ha? 200,000? Ang laki naman. Mangyari ang sinabi mo. Hindi, para siyang propeta. Kulang nga lang. Alam mo, bigay sa akin. Ano pangalan mo? Rogie. 100,000. Oh. 100,000. Pero, ubus na po yun kasi ano po yun eh. November ho binigay. Kung mabago-bago, di bublow out ko kayo mamaya-maya. Di ba? Ito po isa. Gusto niyo pa ba? Bago ako pumunta rito, may tumawag na naman. Halika, kumain tayo sa Mount Fuji. Ano, Japan? Hindi, restaurant. Nung nandun na kami sa, ano ba kung room ang pupuntahan natin? Osaka room. Aba, Japan na Japan talaga. Aba, bago pumasok, nagkamay pala ako, inabutan na ako ng bago na nga 1,000 eh. Yung maninipis na ngayon. Aba, isang bundle na 1,000. O, dito naman. O, magkano hula mo naman? Ha? Ay, mali. Binigyan ako na 100,000. Kaya tama ka, naka 200,000 ako. Kaya nakapunta ako dito, bayad na yung pamasahe ko. Oh. Kaya ubus na naman. Sayang, oh. Hindi, natutuwa ako sa Panginoon dahil ang Diyos talaga nagkukuman ng pagpapala.
Huwag mo intindihin yung pera, hayaan mo ang pera mag-intindi sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, hayaan mo ang pera mag-intindi sa iyo. Sabi na isa, hindi, lagi ko naintindihin yung pera. Abay, totoo ho yun. Eh nung, meron pa, gusto nyo pa ba? Kasi yung anointing, umaagos yan. Then nung January 1, sabi nung isang mayor, alika nga eka, Bishop Ted, tayo magkwentuhan dito. Bali January 1 pala, umaga. Eh baka ako maistorbo kita. Hindi, basta ikaw, spiritual advisor kita eh. Eh then nung nagkukwentuhan kami, pinag-pray ko na ngayon. Binigyan ko ng open, yung John 10 verse 9. Kasi ang 24, yung 4, dalet. Ibig sabihin sa Hebrew language means door. At ang door, sa mga taga-JCTD, in-announce ko, diniklara ko, open door. Laging bukas. Amen. Hindi ka nakakatok kasi pag kumatok ka, pag bubuksan ka. Pero ang Diyos, bukas na pintuan sa atin lahat. Eh sabi sa akin, bago ako umalis, sandali, pamamaskuhan kita. Eh heto na naman. So binigyan na naman ako. Pero sabi sa akin, para sa ministry. Hindi, okay na rin ako. Pam-favor. Binigyan uli ako ng 100,000. Then magkano na ako? Nakaka-300 na. Ganong katerible ang Panginoon. Sabi mo sa katabi, mangyayari din sa iyan. Kuminsan tayo, nalilimitahan natin ang Diyos. Kung ano lang kasya ng utak natin, yun lang, no. He is a God of miracle. Ano sabi ng Ephesians 3:20? Lagi nga na Ephesians 3:20. Sulat niyo po yung mga talatang yan, kasi yung Word of God, makapangyarihan sa lahat yan. Ephesians 3:20, basahin natin lahat. Now unto Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is work within us. Who is God there? God is able. Sabi natin, Jesus is able. No, aking bago-bagong Kristiyano, may kantang I know my Lord is able. I know my Lord is able. Hindi ko alam yung lyrics. Ang nakakanta ko, I know my Lord is able, disable. Kaya pala hindi makagalaw ang Diyos sa akin. Nadeklara ko disable kasi tulog lang ang tulog sa simbahan. Kaya pag may natutulog sa church, hinahayaan ko. Kasi paggising niyan, pastor na yan. Kaya ako naging pastor eh. Tulog lang tulog eh. Di ba, Pastor Don? Hallelujah. May pinagmanahan. Hallelujah. Ano ibig sabihin? God is able to do immeasurably more than all we ask. Kung ang hinihingi mo 2 gulong, ang Diyos ang bibigay sa iyo 5 gulong. Nasasakyan, ibig sabihin, reserva yung isa. Amen. At yung mga gustong pumunta sa Giginto, ang hiningi namin ng mag-asawa, kantin para sa mga membro tuwing araw ng linggo. Ang binigay, mas maganda pa sa Starbucks. Maganda pa sa Coffee Bean. Ewan ko nga ba yung iba ayaw pumunta doon. Pagka pumunta ka doon, uminom ka ng kape, nadideliver ka. Marami, doon sa coffee shop, marami nadideliver. Yung isang kahuntaan ko, kaupo ko doon sa coffee shop may nagdideliver. Nahihiya naman ako sa dami nagko-coffee, baka doon ko pa i-deliver. Dinala pa namin doon sa Blessed Hall. Totoo yun. Kaya, ibig sabihin, pag humingi tayo sa Panginoon, mas gusto ng Diyos the best para sa iyo. Eh yung, nakalive ba to? Ay, Nathaniel, magkikita kayo ni James mamaya, huwag mo ko kukwento ha. Pagka sinita ko, alam ko ikaw may kwento. Yung anak ko, sabi ko, anak, mag-asawa ka na. Di nanligaw sa Baguio. Yung niligawan naman, matapobre pala yung ama. Sabi ko sa ama, shame on you. Ganun ang mga magulang kakampi anak Ay ayaw. At sabi ko naman, ang anak ko naman guwapo naman, may pinagmanahan. Walang kokontra, gabi na. Nung
Nung ayaw, pandemic nililigawan, basta doon, pumunta pa sa Baguio, naubos 200,000. Pandemic, kung ano-ano kinukuha, meron pang sa medical, meron pang ID, etc. Wala din nangyari. Sabi ko, ano bang tatay ang, bishop din pala. Gusto mo kako, pakukuha ko kay Lord yan Mata pobre ka ko Alam mo, nadulas yung bibig ko. After 2 weeks, namatay. Naku po, Diyos ko po. Sabi ng anak ko, Daddy, ikaw talaga yung, very powerful yung bibig mo. Presidente nga, naging presidente, nung pinag-pray mo yung paeka, namatay. Ayun, wala na. Hindi rin sila nagkatuluyan. Akala yun ang good. Purihin ng Panginoon. Meron palang the best para sa anak ko. Kaya tayo, pag ang isang bagay hindi para sa iyo, meron pang the best para sa iyo. Sino dito mga dalaga at binata? Dalaga. Ayan. Ayan. Dalaga. Meron the best para sa iyo. Kung nawala yung iyong boyfriend dating baduy, ha? Hindi para sa iyo yun. Hindi ko naman pinapatamayin nandun sa likod, okay? Siyempre, kapag kami pastor nyo kami, lagi gusto namin the best para sa inyo. Pero kapag mga hindi the best, batchihin mo na yan, wala yan. Ganun ang mga magulang, no? Amen? Para bang anak kong babae, may naliligaw. Naku po kako. Hindi ko pinadapuan sa alam ko yan. Sa tipaklong, kapre pa yata yan. Mahirap pala pag babae anak mo. Sino dito babae anak? Tapos may manliligaw. Hindi ka makapayag. Kaya naramdaman ko yung biyanang ko Noong si Pastora Lily nililigawan ko, galit na galit sa akin yung biyanang ko. Hindi ko pinadapuan sa lango yan o sa lamok. Tipaklong pala dadapo. Sabi ko, born again naman tipaklong. Mahirap pa pangit pa. Aba, nung bandang huli sabi sa akin, ikaw ang paborito kong manugang. Naka-abrisyete pa rito yun, ganun-ganun. Bakit? Pinapasyal ko sa Hong Kong o Singapore Sabi ko, biyanan, akala ko ayaw mo sa akin. Noon yun. Sabi ko, balingbing. Naramdaman ko ngayon ang puso ng isang ama, ng isang magulang. Wala na akong magawa. Sige ka ko anak, kung sinong napupusuan mo rin, mahalin mo. Kaya yun. Amen? Tawa kayo ng tawa, ganyan din maging sa mga anak niya. Sige kaya. Amen? Pero blessed generation ang lahi natin. Lahi tayong pinagpala. Sabi mo sa katawa, lahi kang pinagpala. Kaya yung anak ko, sinama nung kanyang girlfriend tsaka ng pamilya. Yung aking asawa naman, samahan mo Eka. Kaya ako nandito ngayon. Sila mamamasyal. Hindi naman ako pwede sumama sa pamamasyal. Dahil lahi nila yun Kaya sabi ko, Pastor Dom, bukas na bukas, maghanap ka ng walang trabaho, tayo din mamasyal. Kumain na lang tayo na sa Tiba. Tiba ba yan? Teba. Tiba, kumain tayo ng lamb. At isang araw magluto lala si Ate Ningning. Amen? Pero matipid-tipid. So, tandaan po natin ngayon, 2024, open door for us. Lahat ng kahilingan nyo ngayong taong ito, mangyayari yan sa iyo. Kaya huwag kayong give up. Kasi nung unang panahon, nakita mo pintuan, bukas lang ko konti. Ngayong taong ito, bukas na bukas. Kaya labas-pasok tayo sa trono ng biyaya. Amen? Yung anak kong babae, para maganda yung ating explanation. Sabi sa akin, Daddy, ako'y may asawa na. Yung sustento ko nung ako'y dalaga, huwag mong puputulin. Ano? Hayaan mo na yung asawa mong magbigay sa iyo. Hindi. Ama kita hindi naman ako makatanggi. Hindi ko na sabi, hindi na kita anak. Hindi pwede ganon. Ako'y nangangaral. Dito yung mangangaral ako, may inner healing pa ako. Sige ka ako, sige. Binibigyan ko lagi ng 5,000 yon.
Iba pa ho yung GCash. Nauubos yung GCash ko, siya pala merong gawa. Pati yung aking credit card. Alam niya lahat ang numero. Pagka walang pera, nandun sa kwarto namin, kalabit penge. Yan ang trabaho niya, kalabit penge. Kalabit penge. Ganyan ang mga anak na babae. Malalapit sa ama. Amen? Kaya ganun din kayo mga anak, ha? Pero pag walang pera, magulang nyo, ama nyo, puro sinturon ang abutin nyo. So, the power of first fruit. Number 2. Number 2 na tayo. Ezekiel 44:30. Blessing may rest in your house. Within 365 days, when you give your first fruit, your house, the blessing may rest a while. Hindi rest a while. May rest in your house. Basahin natin. 1, 2, ready, go. And the first of all, the first fruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblation, shall be the priest. He shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thy house. Sino gusto ang pagpapala ay mananatili sa bahay nyo? Walang sakit na mapupunta roon. Walang sumpa na mananatili doon. Puro pagpapala ang nandoon sa loob ng bahay nyo. Sa loob ng 365 days. Kaya pala ang mga Hudyo, napakayayaman. Sila halos sa may-ari ng diamond. Lahat ng mga signature na damit. Sila halos lahat. Bakit? Ginagawa yung sabi ng Diyos eh. Yung unang ani mo, ibigay mo sa Panginoon. I-explain ko mamaya paano i-measure, i-gauge yung ani. Pero ito muna, yung mga benefits. Ibibigay daw yung aning iyan, ang unang ani sa mga priest. Ang ginagawa namin sa Giginto, sa Central Church, pinaghahati ko. Sabi ko kay Pastora Lily, meron kami tinatag na piece of ng first fruit. Yung huling linggo o kaya first, Pastora Lani, first Sunday of February, kumita ka. Yung kita mo doon, kukuha ka ng masarap na ani. Yung malaking ani. Hindi mo naman pwede ibigay lahat. Yung iba, binibigay lahat. Yung iba, 3/4, iba 1/4, iba 1/2. Depende sa iyong pananampalataya. Yun may dalang sobre yun. Nakapila yun. Sabi, pinagpe-pray namin. Na ibalik ng Diyos, siksik, ligilig, umaapaw sa lahat ng mga nagbigay at manatili ang pagpapala sa loob ng 1 taon. Ang ginagawa namin, pagkalikom, inahati namin, binibigay sa priest at binibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya pala ang mga priest nung unang panahon, mga Levites, hindi kinakapos. Kompleto. Ang mga Pilipino, kung ano-ano naiisip. Ano yan? Bigayan na naman. Ako'y ganun nung unang born again ako eh. Hindi pa ako nagbibigay, puro tanong ako ng tanong. Bigayan na naman, pero wala pa akong binibigay. Ang sabi ng Bible, ito pala yung napakagandang katuruan. Sino gusto pagpapala sa loob ng 1 taon? So that the blessing may rest on your household. Yung pagpapala na mamahinga sa inyong bahay. Kaya pagpasok mo sa loob ng bahay mo, sasabihin ng pagpapala, hello, good morning. Amen. Pag uwi mo sa gabi, sasabihin ng pagpapala, hello, welcome. Nakakatulog ka ng mahimbing. Hindi ka nag-iisip ng paano ka magbabayad ng utang sa kinabukasan. Ay, bayad na. Sino gusto ng pagpapala? Yan ang sikreto. Ngayon, nasa inyo naman yan. Gusto mo, sino gusto sa loob ng bahay nila'y malas? Wala. Di ba? Kaya nga, pagka sa probinsya natin, nagpapaputok tayo ng watusi. Alam nyo ba yan? Boom! Para lumayas sa mga demonyo. Para pala lumayas ang demonyo, ilan pala susi.
Yung blessing nandoon sa loob ng bahay. Amen. So, iyan ang the best of all first fruit. So, pag nagbibigay ng first fruit, kailangan the best. Ako, pag nagbibigay, kalahati ng sweldo. Kumisa nga, gusto ko rin bigay lahat eh. Lagi sinasabi sa asawa ko, bigay mo lahat kasi hindi mo ako tumatanggap. Nasa kanya lahat eh. The best of all first fruits. Kaya nung unang taon, pagka marami kami nalikong, kalahating milyon, dinedate ko lahat ng pastor. Dinadala ko lahat sa Hong Kong. Kasi sabi ng Bible sa priest do, yun eh. The best of all first fruits and of all your special gifts which belong to the priest. Pag nalikong, bibigay sa priest, sa mga lingkod ng Panginoon. Walang umi-amen. And you are to give them the first portion of your ground meal so the blessing may rest in your household. Amen? Say hallelujah. So, yun ang pangalawa. Una, your barns will be filled with overflowing. Nag-o-overflow ang iyong wallet, ang iyong bag, ang iyong naipon, savings. Totoo yun. Hindi pa pwede i-challenge ang Bible na hindi kayang gawin ng Biblia. Kayang-kaya ng Diyos yan. Alam nyo yung, di ba may patotoo ko sa inyo? Meron tayong membro sa Singapore na treasurer. Alam nyo ba yung kwento na yon? Kasi ang mga senior citizen, paulit-ulit ang kwento. Sabi ko, sister, halika. Sabi ko gano'n. Nakita ko lang yun eh, sa church sa atin eh. Na-prophecy ko, ikaw ka kung magiging milyonarya kang babae ka. Taga Negros Occidental. Bisaya Gid. Ilongga. Ano? Sabi, magiging milyonarya ako? Oo, kako. Nakikita ko eh. Ang kanyang kumpanyang pinagtatrabuhan, yung nasasakop nila, 17. So siya treasurer. Namatay yung may-ari, Amerikano. Nakatira sa Bali, Indonesia. So pumupunta pa siya doon. Pero ang kanilang headquarter nasa Singapore. Alam niyo, nung binabasa yung testamento, kasama siya doon sa 1/3 ng recipient ng inheritance ng malaking kumpanya. Purihin ng Panginoon. Kita mo yan? Sino kaya dito susunod? Ha? Palagay ko yung malakas mong malakpak yun ang susunod. Eh. Nung nag-retreat ang mga pastor natin, 86 sa Baguio, nakita niyo ba kami sa Facebook? Ha? Marami pa absent yun, mga 100 yun. Kasama yung anak mo doon, nandun. Nagpatotoo tong babaeng ito. Nagbigay na 1 milyon for favor auditorium. Cash po yun. Ganun lang naman. Ang prayer ko sa lahat ng dumadalo sa JCTD, bago kayo umuwi sa Pilipinas, your life will never be the same again. Di ba kayo nagtataka kung bakit kayo napunta rito? Pwede naman kayo pumunta sa ibang church, yung mahahaba ang buhok. Tsaka mahahaba yung bestida, gano'n, di ba? Tapos pare-pareho yung bag. Hindi ka ba nagtataka dito ka napunta? Pwede ka nang pumunta kay El Soriano. Doon sa miracle ko, praise the Lord, praise the Lord. Pwede ka naman doon eh. Bakit ka napunta dito? May plano ang Diyos sa iyo. Say hallelujah. Ano sabi ng unang Korinto 2:9? Susulat niyo po yan, o kaya tandaan niyo, kunan niyo ng picture. Papaalala niyo lagi kay Lord, ito'y salita mo, hindi ito salita ng politiko. Nasusulat. Hindi pa nakita ng mata. May mata ba kayo? Nakita niyo na ba yung ipapakita sa inyo ng Diyos? Hindi pa. Lakihan mo. Kanina malaki letra, ba't lumiit? Lakihan mo. Para makita.
Hindi, lagay mo sa King James version. Yan. Hindi pa nakita ng mata. Siguro, bulag yun. Hindi narinig ng tenga. O pumasok sa puso ng tao ang mga bagay-bagay na hinahanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, may hinahanda ang Diyos sa iyo. Hindi ko alam, mansyon. Hindi ko alam, magandang sasakyan. Isang magiging businessman ka isang araw. Sino kaya dito yung? Amen? Ako lang, kilala ko ni Pastor Don. Hindi ko naman akalain ako magkakaganito. Una, gumawa po. Pakita yung picture kong pangit dyan. Dati nagbibisikleta lang sa sasakyan ko. Noong ako'y napunta sa Dubai, ako ay nakakakita ng magagandang sasakyan, yung mga Land Cruiser. Ang ginagawa ko, hinahalta ko lang yung aking uwi sa Pilipinas. Doon sa C. Mercado Street, Tukang Giginto, Bulacan 3015 zip code, Philippines. Yung iba pinagtatawan ako, may tililing yata itong pastor na ito. Aking uwi. Lagi ako ganon. Minsan tinatabihan ko, hindi nila alam, binibigyan ko ng pera. Tanim yun eh. Puri ng Panginoon. 6 years ago, binigyan ako ng Panginoon. Mas maganda pa yung akin sa kanila. Amen? Sino magkakalaing ganun yun? Di ba Diyos yun? Ayan Kasi mahal natin ang Panginoon. Kapag mahal niyo ang Panginoon, mahal natin siya. Itong pagpunta niyo rito tuwing Miyerkules ng gabi, isang uri yan ng pagmamahal. Yung pagbibigay niyo sa Diyos, sacrificial giving, pagmamahal yan sa Diyos. Buhat nga nung nag-Christmas party, hindi ko alam kung saan ko nanggagaling binibigay ko. Siguro na kung naka-300,000 ko, pamimigay lang. Galing lang sa bulsa ko yun. Kasi nga, yung bulsa ko na may pipeline sa langit. At may PIN code, ako lang nakakaalam. Ayan ang PIN code ko, 1 Corinthians 2:9. First time ko nabigay sa mga utol ko, mga kapatid ko, pinagbibigyan ko ng, magkano nga ba binigay ko? Tigta 3,000. 8 yun, 24. Dati 100 lang, nilalagnat ako pag nagbibigay ako. Kasama yung, nagawa ko magbigay ng tigtatalo nung nilalagyan ko. Kasi may Christmas party kami magkakapatid kami Mga pamangkin ko, mga 40. Nung nilalagyan ko yung sobre, una 1,000 muna, Pastor Alana, 1,000 Sabi na, may bumubulong sa akin, kuripot. Dinagdag kong ginawa ko 2,000. Medyo kuripot pa ng konti. Ginawa kong 3. Ayan, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Parang ako, kinakapa ko sarili kong kung nilalagnat ako. Kinukumpit ko, 24. Alam mo, ang mga Pilipino, may dalang calculator lagi utak sa bigayan. Parang mauubusan siya. Yung aking pamangkay, kasi pumipila may pila ho kami kanya-kanyang pila. Yung MC magaling, ang pinakamahuli natin tatawagin, ang pinakamayaman sa magkakapatid. Si Bishop Mahangin. Nung sa mga pamangkin, bahala ko, 50 lang. 50. Meron akong tigli 500. Naku, nabigyan ko lahat ng tigli 500. Nung ako'y nag-iisa na, di kaya ako nabigla ako. Alam mo, sabi ng Diyos sa akin, anak, lahi ka ni Abraham. Blessed to be a blessing. Kaya pala. Akala ko, nung nakikita ko mga politiko, sila lang kaya magbigay. Hindi pala. Ikaw pala anak ng Diyos. Anak ka ng hari. Sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo pala. Amen. Aba, nung binigay ko yun, puro 100,000 may nagbibigay sa akin. Ganun pala yun. Yung malakas mo malakbak, mangyayari yan sa iyo.
Ay, pagka nangyari sa inyo yan, sabihin nyo kay Pastor Don, ha? Okay? At pakisabi kay Pastor Don, huwag mong kalimutan si Bishop Ted. Ibig sabihin para may patotoo tayo. Mangyayari yan. Kita mo sabi ng Bible, oh. Yung mga nagmamahal sa Kanya, may hinahandang magaganda ang Panginoon Diyos. Sabi ko kay James, anak, yung binigay sa inyo ng Diyos yan, the best. Mahalin mo ka ako yan. Kailan ka ba ako magpapakasal? Alam mo, sagot sa akin, Daddy, may pampakasal ka na ba? Sabi ko, anak, huwag kang mag-alala. Isang araw na naginip ako. Nung magbabayad na ako sa hotel, ang nagbayad, yung biyanan mo. Kitang-kita ko ako napakaliwanag. 1.5 million. Sabi sa akin, wag na ikaw, ako na. Eh, di hinayaan ko kako. Sabi ng anak ko, panaginip yun. Hindi ka ako anak, lahat na napapanaginip ako, nagkakatotoo. Paano kung sumobra? Di magpe-pray ulit managinip uli ako. All things impossible with men are possible with God. 1 plus God equals majority. 1 step of faith is a step of miracle. Ihakbang mo lang. Sino dito nakasakay doon sa escalator na hindi umaandar? Wag ka tayo sumakay, ang taas. Mahihirapan tayo. Nung sinabi, hindi, pagtungtong mo dyan, aandar yan. Tama ba? Kasi probinsyano yung kasama mo. Ganyan din sa pananampalataya natin. 1 step of faith is a step of miracle. Kung hindi ko pumayag ako'y pumunta rito, wala din magbibigay sa akin eh. Bayad na yung ticket ko eh. Nagkita-kita pa tayo, masasaya pa tayo ngayon. Gano'n na ba yung juice word ngayong gabi, okay? Alright. So, number 2 pa lang tayo. 20 itong pinrepair ko eh. Ano oras na ba? Last 30 minutes, 30 minutes na lang. So, number 2 na ho yun. Number 3. Number 3. Sustenance in famine. Sa panahon ng taghirap, pag nagbigay ka ng first fruit, hindi ka mauubusan. Assignment nyo na lang yan. Basahin na nga natin. 1 Kings 17:10-16. So he arose and went to Sarephat, sa Dubai. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, little water in a vessel, that I may drink. Tuloy. As he was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. 12. And a little oil, and behold, I am gathering 2 sticks, that I may go and address it for me and my son, that we may eat it and die. 13. Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Diyan muna. Nakita niyo yung verse? Ano sabi doon? But make me thereof a little cake first. Yung kanyang konting harina at saka langis ay gagawing, ano yon? Diyan pala uso na yung cake, di ba? Pag may birthday, binibigyan natin ng cake. Binigyan niyo ba ng cake si Pastor Don ng birthday? Nakakain ba kayo lahat? Tumaas ba sugar nyo? And bring it unto me after make for you and for thy son. Imbis na kakainin muna ng mag-ina, bibigay muna doon sa man of God. Ano resulta? Verse 14. Verse 14. But thus says the Lord, the God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall cruse of oil,
until the day the Lord sendeth rain upon the earth. Purihin ng Panginoon. Iyan ang nangyari sa kanya. Hindi siya naubusan ng langis at harina. Kasi inuna niya, yung tawag doon first. Inuna niya yung man of God. Binigay sa man of God yung kanyang unang ani. Amen? So para maintindihan na, ano pagkakaiba ng ikapo sa first fruit? Yung ikapo, regular. Ito minsan lang sa isang taon. So naintindihan ba natin? Ngayon, tapos na tayo preaching, ano gagawin natin? Ano application nito? Sa inyong sweldo, ibubukod niya na yung unang ani. Kayo magdidesisyon according to your hearts. At iuutos ko kay Pastor Alani, halimbawa, ang bigayan ay per Sunday ng February, sabay-sabay niyong bibigay yon. Merong sobre, Pastor Alani, for first fruit. Sumabay kayo sa giginto. Kaya matagiginto, super milyonaryo lahat. Nagpapagawa tayo ng 5,000 seating capacities na simbahan. Tuloy-tuloy po ang paggawa nun. Hindi nila alam kung saan nanggagaling ang pera. Hindi ko inintindi pera. Yung pera nag-iintindi sa akin. Bakit? Kasi payayamanin ng Diyos lahat ang mga nagbibigay. Amen. Subukan niyo, Panginoon. Sabi natin, there is power in first fruits. Lagi unahin natin ang Panginoon. Amen. Amen. So kapag gusto nyo pera, masterin nyo lahat ng pagkakaperahan sa Bible. Mga prinsipyo ng Biblia. Sigurado hindi kayo malulugi. Naintindihan ba natin? Amen. Yung arkitekto, engineer, Pastor Don, si arkitekto Sunny Santos nagpatotoo. Siya ho yung gumuhit ng ating simbahan eh. Ngayon, na-promote siya. Director siya ngayon ng Asia. Nagbigay na rin na 1 milyon ang kanyang pledge. Kasi na-promote siya. Purihin ang Panginoon. Napakasarap pa yung nagtatrabaho ka, born again ka na, may laman pa bulsa mo. At nasasabi mo sa katabi mo, halika ngayong gabi, bobloat kita sa Juice WRLD. Amen? Ang sarap noon. Amen. Ako, pag kasama ko mga obispo, ako tumataya, hindi ako nagpapalugi sa kanila. Ang mga hari pala, ganon. Kahit mukhang mayabang, meron naman. Amen? Akala mo nalulugi ka? Hindi. Sino dito, mga taga-probinsya, yung balon? Nakakita ba kayo ng balon? Yung pumuputok? Hindi yon. Balon yon, balon. Yung bumabalon, bumubukal na tubig. Pag kinukuha na mo ng tubig, akala mo nauubos, di ba? Pero hindi na ubusan yon. Malingat ka lang, may bumubukal na naman. Ang pagbibigay ganyan din sa buhay natin. Habang ikaw ay nagbibigay, lalong bumubukal ang pagpapala. Kasi ang mga hentil, tayo kasi hentil, taker. Ang mga Hudyo, giver. Lahi tayo ni Abraham. Lahi ako ni Abraham talaga. Original ako eh. Kasi tatay ko taga-Abra eh. Kaya Abraham. Amen? Giver. Sabi mo, the more you give, the more you blessed by God. Sabi ko, Panginoon, napakarami kong damit. Namigay ako ng damit sa Iloilo. Sige, Ricky, balot mo lahat to. Pamigay mo lahat doon ng damit. Bigay ako ng bigay. Hindi maubos-ubos yung aking mga damit. Kasi pagka nagwa-watch and pray ako, may nagko-comment, replay ho ba yan? At bakit naman kapapanood mo lang ako replay? Alam mo, sabi sa akin, kasi yan ho yung suot nyo kahapon, parehas. Kaya mula noon, hindi na ako nagpapalit ng hindi na ako nag-uulit. Kaya ang dami nagbibigay ng sponsor. Under Armour. Butike. Buhaya. Kaya sobra-sobra pinamimigay ko. Ano ibig sabihin nun? Overflowing blessing. Sa lahat na nandito ngayong gabi, there is power in first.
The overflowing blessing will come to you in the name of the Lord. Tumayo tayo lahat. Kailan nagpunta si Bishop Abraham Gaor dito? Last week lang? O, kita nyo, napakapalad nyo. Mga man of God pa, dumadayo sa inyo rito. Pag hindi pa kayo yumaman yan, ewan ko na lang, ha?